Okay, balik ulit tayo. It's February 1, 2025 ng 16:26. 4:26. So almost alas 4:30 dito sa Tansa, Cavite. Dito tayo sa may lights. Yan, tapat tayo sa may lights. So Sunday bukas, so iniisip ko maganda-gandang topic to na kasi syempre di kasi ako makapokus dito kasi tapos na ako dito eh. So share na lang. Kumbaga backup na lang sa mga tropa na lumalaban tungkol sa pagka-Diyos ni Kristo. So tawag nito, bukas kasi is Sunday, so hopefully na maitopic to sa mga simbahan na alam nyo, nakakapagtaka na kung ano ni minsan yata hindi ko narinig sa simbahan o sa radyo na nagtopic sila tungkol sa Diyos na to. Awit. Ang tinatopic nila tungkol sa mga bless you o biyaya o ewan ko ano ba yung mga tinatopic nilang, ewan ko, kasi nakapokus ang gospel tungkol sa pagka-Diyos ni Kristo. Ever since nung dumating si Jesus dito sa naantok pa ako, dito sa mundo na nagkatawang tao siya. Ito na yung simula pa nung una awayan sa relihiyon hanggang ngayon. Nakuha nyo? Ito na yung awayan na buhat pa nung unang dumating si Jesus. Dito na nagsimula ang away tungkol sino ang tunay na Diyos. Kuha nyo? So, bibigyan ko kayo ng example. Short recap lang tayo kasi kung hihimayin natin isa-isa, aabot tayo ng hindi ko alam. So, napakasarap nito nung kung gagawa na si Trump sa ibang bansa ng radio station. Nga tayo sa ano. Kung gagawa na si Trump ng radio station sa ibang bansa, tapos every midnight ng gabi magtatopic siya ng mga gantong gospel. So napakasarap pakinggan doon sa marunong sa Biblia. Kaya wala tayong ilaw dito. Dito tayo. So simula na tayo kasi itong putang inang iglesyang to, ginagamit ang mga politiko, radyo. Bakit ko sinabing politiko? Ayan sila yung naririnig ko, sila kapitan, sila congressman, o may mayor pa ako naririnig. Putang ina. Pati artista, radyo, ginagamit nila para pahihain ako dito. Dahil nga kalabang ko tong putang inang demonyong to. Kuha nyo? Ay putang na, malulubat na. Saglit lang. Putik. Wait. Sige. Game na. Bahala siya malobat. So, eto. Dito tayo. Eto, bibigyan ko lang ng suporta yung mga warrior ni Jesus, yung mga tagasunod ni Jesus Christ. Bibigyan ko lang sila ng suporta
tungkol sa pagdidiscuss o pakikipagdebate tungkol sa tunay na Diyos. Kasi ang nalalaman kasi ng mga to, yung mga pastor, mga karunungan ng tao, hindi karunungan ng Diyos. Bakit ko nasabing karunungan ng tao? Andito na yung sinasabi nilang nominative, meron pang bigkas sa mga Griego, meron pang mga bigkas na plural singular. Hindi ko ma kasi ang unawa sa Biblia, hindi mo kailangan ng karunungan ng tao na mga pinauso na ngayon lang nauso. Alam mo yung ano ba yung sinasabi kong ngayon lang nauso? Kailan ba nauso yung nominative? Yung praise? Hindi ko alam. Yung mga nauso ngayon na karunungan ng tao na ngayon lang nauso. Hindi yan uso noon. Dumating si Jesus dito, walang nominative na sinasabi. Walang Griegong, ano ba yung sinasabi sa Griego na feminine o ano? Putang ina. Walang ganun. Unawain mo yung sinasabi. Kaya nga sinabi nung Biblia na ang karunungan ng tao, lahat ng marurunong pinahiya niya. Lahat ng marurunong, ano yung ibig sabihin ng marurunong? Yung mga nagsasabi ng kung ano-ano mga sinasabi nilang aklat, pupunta pa sa mga ibang aklat o mga ano, putang ina, ayan na nga lang sinasabi ng apostol eh. Kasi hindi mo naman kailangan maghanap ng ibang aklat. Nasa mga apostol na sinugo ng Panginoong Diyos, naandun ang mga katotohanan, wala sa ibang aklat, mga gago. Totoo hindi. Kasi sila lang yung sinugo. Wala naman dun sa ibang aklat na yun, wala namang apostol dun sa aklat na yun. Ba't ako pupunta dun? Sino ba ang tunay na sinugo ng Diyos? May 12 sinugo ang Diyos, ang Panginoon, para magturo ng katotohanan. Ba't kailangan ko ng ibang mga aklat? Never. Hindi ko kailangan nun. Totoo hindi? Okay. Pasok na tayo. Payo ko lang sa inyo na huwag kayong gagamit ng karunungan na pinauso ng tao. Dahil sasabihin ko sa inyo, wala kayong mararating. Hindi kayo tutugma doon sa sinasabi. Nakuha nyo? Kasi nakikita ko yung debate nung isang araw. Naku po, sabi ko, parang may nominative, may cases, may pronouns, may mga kung ano naman sinasabi. Anak ng puta naman. Ano yun? Diba? Hindi nyo mo kailangan, no? So, dito na tayo sa tunay na Diyos. Ito ay ayon sa hiwaga ng karunungan ng Biblia, o nung karunungan ng Diyos. Ano ba ang karunungan ng Diyos? Di yung mga tinuro ni Jesus. Yun yung karunungan ng Diyos. Siya ang karunungan ng Diyos. Siya ang berbo ng Diyos. Siya ang tagapagsalita ng Diyos. Nakuha nyo? Grabe, napaka mahihinang nilalang yun. Okay. Simulan tayo. Deuteronomio 11:28. At ang sumpa, kung hindi nyo didinggin ang mga utos ng Panginoon ninyong Diyos, kundi kayo lilihi sa daan ng aking inuutos sa inyo sa araw na ito upang sumunod sa ibang mga Diyos na hindi nyo nangakilala. Ano ang sabi ng Diyos? Kasi tungkol to sa biyaya at sumpa. Sinyorkat ko na lang, dito na tayo sa sumpa agad. Ang tungkol sa sumpa, kung pupunta ka at susunod dun sa ibang Diyos na hindi mo nakikilala. Nakuha nyo? So, punta ulit tayo sa 13:13. Dito lang tayo sa bawat praise na doon tayo sa Diyos na hindi mo nakikilala. Okay. Ilang
hamak na tao ay nagsialis sa gitna mo at iniligaw ang mga nananahan sa kanilang bayan na sinasabi, tayo yumaon at maglingkod sa ibang mga Diyos na hindi nyo nangakilala. Ngayon mga brad, ang mga baliwang iglesyang to ay nakakakilala sa Diyos amang nilang sinasamba. Nakikilala ba ng mga iglesia ni Batman yung Diyos ama nilang sinasamba? Ang tapang tapang sa debate, parang alam nilang lahat. Nakikilala ba ng iglesia ni Gulapo, iglesia ni Batman, iglesia ng mga praning, yung Diyos ama nilang sinasamba? Okay, basahin natin yung John 8:54 to 55. 1:8:54 hanggang 55. Sumagot si Jesus, kung niluluwalhati ko ang aking sarili, ang kaluwalhatian ko ay walang anuman. Ang aking ama ang siyang lumuluwalhati sa akin, na tungkol sa kanya, sinasabi nyo na siya ang inyong Diyos. So, sabihin na natin na ito yung mga iglesia na sinasabi na tungkol sa akin, na tungkol sa kanya sinasabi nyo na siya ang inyong Diyos. Yung tinutukoy ni Jesus, yung sa ama niya, yung sabi ni Jesus, ang tinutukoy niya, sinasamba nung mga Hudyo, yung ama niya, yung mga iglesia, yung ama niya, di ba? So, diretso tayo sa 55. Ito, panapat na agad to. Wala nang ikot to. Ito na yung mga panapat. Kumbaga, patibayan na natin to sa debate. So, ito ang sagot ni Jesus. At hindi nyo siya nakikilala, ngunit nakikilala ko siya. At kung aking sasabihin na hindi ko siya nakikilala, ako'y matutulad sa inyong sinungaling. Datapot nakikilala ko siya at tinutupad ko ang kanyang salita. Ngayon, sinungaling ba si Kristo? Sino ba ang nakakakilala sa Diyos? Meron lang isang tao. Isang tao ang nakakakilala sa Diyos. Wala nang ibang tao pang nakakakilala sa Diyos. Nakakuha nyo? Isa lang ang nakakakilala sa Diyos Ama, Jesus. Kundi ang bugtong na anak kung saan nanggaling si Jesus, siya lang ang nakakakilala sa ama niya. Wala nang iba. Totoo hindi? O sino ang sinungaling ngayon dito na nakikilala daw ng mga praning na iglesyang to yung Diyos Ama na tinutukoy dito sa 54, sa 8:54. Ano sinabi ni Jesus? Ulitin natin, sumagot si Jesus, kung niluluwalhati ko ang aking sarili, ang kaluwalhatian ko ay walang anuman. Ang aking amay, siyang lumuluwalhati sa akin, na tungkol sa kanya, sinasabi ninyo na siya ang inyong Diyos. Liwanag, di ba? Na mga iglesyang praning na sinasabi dito na siya ang inyong Diyos. Ano ang sabi ni Jesus? Hindi nyo siya napagkikilala, ngunit nakikilala ko siya. Kung sasabihin kong na hindi ko siya nakikilala, ako'y matutulad sa inyong sinungaling. Sinungaling kayo. Ang sabihin mong kilala mo yung Diyos Ama, isa lang nakakakilala doon. Mga luko-luko. Ay ako'y matutulad sa inyong sinungaling, dapat nakikilala ko siya, tinutupad ko ang kanyang salita. Totoo hindi? Panapat to. Panapat ko to sa mga debate. Ngayon, balik tayo doon sa Deuteronomio, sa sumpa. Anong sabi sa sumpa? At ang sumpa,
kung hindi nyo didinggin ang mga utos ng Panginoon ninyong Diyos, kung kayo ilili sa daan na aking inuutos sa inyo sa araw na ito, upang sumunod sa ibang mga Diyos na hindi nyo nangakilala. Ba't sumunod ka sa Diyos na hindi mo naman pala kilala? Putang ina ka. Lintik pa ang proud na proud ka pa sa sarili mo. Diba? Lintik pa ang yabang mo, hayop ka, wala ka naman palang kilalang Diyos. Diba? Proud na proud ka pa sa sarili mo, wow. Lintik ang yabang mo sa debate. Hindi mo pala kilala yan Diyos. Si Jesus na nagsabi. Totoo hindi? Ito, ang laking sampal nito. Maganda tong topic sa bawat simbahan. Aso nga lang, napaka-komplikado nito dahil hindi pwede duwag dito. Hindi pwede yung babakla-bakla dito, yung sasabihin mong magpapaliwanag ka ng pabakla-bakla lang sa simbahan na ganito ang topic. Kasi sigurado maraming tatapat sa doon, maraming siraulong tatapat sa doon. Hindi pwede yung lelembot-lembot ka dito kasi sigurado pag hindi mo tinapatan ng tapang yung mga demonyong to, baka saan ka damputin. Nakuha nyo? Ito ang pinakamasarap pakinggan sa bawat simbahan. Totoo lang. Ito yung pinakamasarap pakinggan na pinaka-topic dapat sa mga bawat simbahan. Kaso ang lumabas ngayon sa mga simbahan, ay ganito ang gagawin natin sa Pasko, ganito ang gagawin natin sa sa kasal o sa binyag. O ganito, kailangan magpondo tayo ng ganyan-ganyan, putang ina. Ano, wala kayong natutunan kung ano-ano lang ang natutunan niyo. Putang ina. Di ba? Mapapamura ka na lang eh. Kasi kaming may mga alam. Alam namin kung nagsasalita ng tunay na aral ang isang mangangaral. Kasi kaming mga nagdedebatista, nalalaman namin kung nagsasalita ang mangangaral ng tunay na aral ng Diyos. Hindi yung sa sarili niya lang. Nakuha nyo? So, ano ang sinabi ni Jesus? Ano ang sabi ni Jesus na paano mo makikilala ang Diyos? Ito sabi, John 14:7. Kung ako'y nangakikilala nyo, ay makikilala nyo ang aking Ama. Buhat ngayon ay siya inyong makakikilala at siya inyong nakita. Nabubulol ako pagka ganito. Pasensya na kasi bulol talaga ako. May mga time na nabubulol ako. Kasi nga minsan na-hyper ako. Ganito yung ano ng mga hyper minsan. So ganito. So paano mo makikilala ang Diyos? Kasi ito yung tungkol kay Philip. Hindi, sabi ko nga sa inyo, hindi ko nahihimayin isa-isa. Bibigyan ko lang kayo ng talata. Kung ako'y nangakilala ninyo, makikilala nyo ang aking Ama. Buhat ngayon, siya ang inyong makikilala at siya ang inyong nakita. Bakit niya sinabi to? Iisa ang tagapamagitan sa Diyos at dito sa mga tao. Wala nang iba. Walang kebuloy na nagsinabing siya ang tagapamagitan. Walang putang inang sugo ni Manalo na sasabihin siya ang tagapamagitan sa Diyos. Putang ina nyo, iisa lang ang sinugo ng Diyos na nanggaling mismo dun sa Diyos. Kaya nga siya lang ang nakakakilala sa Diyos, wala nang iba. Ba't sasabihin ng mga putang inang sugong yan, kilala daw nila ang Diyos? Nagaling daw mismo sila sa Diyos. Paano nangyari yung putang na dito ka lang pinanganak ka lang dito eh. Diba? Dito ka lang galing sa earth. Huwag kang mga ambisyon. Huwag kang bisyoso. Isa lang ang tunay na anak ng Diyos. Kaya nga may tinatawag na begotten Son of God. Bugtong na anak ng Diyos. May isa lang. Walang dalawa, walang tatlo. Only one. Isa lang ang totoong anak ng Diyos. Oh,
Tunay na Diyos ba yan? Tao yan eh. Uy, saan ba galing si Jesus nung unang hindi pa siya nagpunta? Hindi pa siya nagkakatawan tao. Ano sabi? Saan ba galing si Jesus nung hindi pa siya nagkakatawan tao? Ano ang regalo ng Diyos? Bakit nagkatawan tao si Jesus? Ano ba ang niregalo ng Diyos? Pagka may niregalo ba ang Diyos, sasabihin ba sa'yo? Doon yun sa... Saan ba yun? Nakalimutan ko na eh. John 4. Basahin nyo yun. Dun sa Samaritana. Basahin nyo yun. Tungkol sa gift of God. Tungkol sa regalo ng Diyos. Pagka sinabi bang regalo ng Diyos, alam mong magkakatawan tao ng Diyos? Wala siyang sinabihan nun. Walang nakakaalam. Kahit isang propeta, walang nakakaalam nun. Meron man na nagsabi, bago pa man siya pumunta dito, hinula na yon sa Isaya na siya ay magkakatawan tao. Hinula na yon, pero never na sinabi niyang dito na isa yung hiwaga, na isa yung tawag nito, na walang isa, ni isa. Sabi nga sa Isaiah 10, sa 29. Isaiah 29 ba yun? Na kahit isang propeta, walang nakakaalam nun. Na siya ay magkakatawan tao dito sa lupa. Kaya sila nagtalo-talo. Binibigyan ko kayo ng mga clue para hindi kayo tanga dito. Okay? So, may nakakaalam ba pagka sinabing ito ang regalo ng Diyos? Pagka sinabing regalo, kunyari, niregaluhan ka dyan, di ba may mga rap yan? Oh, nakita mo na ba ang regalo? Di ba? So, paano natin nalaman kung ano yung regalo ng Diyos? Ano ang regalo ng Diyos? Ito ang buhay na walang hanggan. Nakuha nyo? Paano ka magkakaroon ng buhay na walang hanggan? Paano ka magkakaroon ng buhay na walang hanggan? Ano ang sinabi sa John 7? Nakalimutan ko na. At ito ang makilala ka na iisang tunay na Diyos. At ito ang buhay na walang hanggan, na makilala ka na iisang tunay na Diyos. O ngayon, sino ang Diyos mo? Bakit dalawa? Patay na tayo nito. Patay na ang mga Trinity nito. Yari na rin ang mga Trinity. Di ba? Sama na mga pastor, mga born again, ng mga Trinity. Ano ang buhay? At ito ang buhay na walang hanggan, na makilala ka na isang tunay na Diyos. Na kanino ang buhay? Na andun sa anak. Anong sabi doon sa ano? At ito ang makilala ka na isang tunay na Diyos. Na kanino ang buhay? Andun sa anak. Sino ang makikilala mong Diyos? Nakuha nyo? Ang dali, di ba? Simple math, hindi nyo makuha, awit. Ang tagal nang nagdedebate. Tumigil na lang ako, pagbalik ko, ganun pa rin kayo katanga. Nominative, singular, awit, puta, hanggang, wala na ba kayong pinag-iba? Kasi, pinapayuhan ko lang kayo, ha. Alam nyo kung bakit masakit. Pinapayuhan ko lang kayo. Na huwag kayong makidunong sa karunungan ng tao. Di ba nakasulat naman yan? Nakasulat lahat ng sinasabi ko. Huwag kayong makidunong sa mga karunungan ng tao. Kundi doon kayo pumulot sa karunungan ng Diyos, hindi sa karunungan ng tao. Kaya napahiya yung mga marurunong. Doon sa sinasabi sa Corinthians, napahiya ang mga marurunong. Nagmukha silang tanga. Lahat yun nakasulat. Kung ano yung nangyayari ngayon, yun ang nangyayari ngayon. Yun yung nakasulat. Kung ano yung nakasulat, yun yung nangyayari ngayon na nakikita nyo. Kuha nyo? So,
Ano lang to, naku po, tumaba na naman. Sabi ko, kapraso lang eh. Kasi pag ano na tayo, nag 1 hour na tayo, ano na yan eh, sobra na yun. Pag nag-isang oras na tayo, dahil na. Sumusobra ka na. Kasi pag nag 24 minutes, 25 minutes ako nagsalita rito. Ilan ang nakuha mo sa akin? Ngayon, yung mga nagtuturo sa simbahan, bukas magsisimba kayo. Halos 2 oras kayo nakaupo sa simbahan, meron pa sa hapon, putang ina. Ilan ang natutunan nyo? Sagot kayo. Yung totoo lang ha, yung totoo, syempre dito lang tayo sa true. So 25 minutes ako nagsalita rito. Bukas magsisimba kayo, Sunday. 2 oras kayo sa simbahan o 3. Hanggang sa hapon pa, meron pang hanggang hapon. Ngayon, ilan na natutunan nyo doon? Dito sa 25 minutes natin na to. Hindi to Michael Learns to Rock ha. So ilan na natutunan mo dito? Kuha nyo? Okay. Next na lang tayo kasi alam nyo hindi ako makapokus dito kasi need ko rin ng paano dumiskarte sa buhay. Paano magtrabaho. Mahirap tong trabaho ko kasi kailangan ko mag-isip. Matutulog ako, mag-iisip ako, kailangan ganun. So, itong mga putang inang iglesia to, nako, sasabihin ko sa inyo. Tignan natin kung sino mapapahiya. Lahat ng followers ng The Rock of Jesus Christ, sabihin nyo yung mga sinabi ko. Tignan natin kung sino mapapahiya sa atin. Kasi itong putang inan to, gagamitin itong mga kamag-anak ko, mga gamit ng mga politiko, gamit ng radyo, TV, para pahiyain ako dito, para bastos-bastusin ako, para tarantaduhin ako ng mga putang inan to. Eh sino kayang mapapahiya sa ating putang ina ka? Diba? Tingnan natin. Malalaman naman natin kung sino mapapahiya sa atin. Okay? Next time na ulit. At sana may natutunan kayo kahit kapiraso. Kapiraso lang yan. Wala pa sa bultuhan. Susunod na ulit.